Viral ngayon ang mga makabagong sasakyan ng China, flying grab o tinatawag na drone taxi. Meron ding flying motorbike, kotse na humihiwalay para makalipad, tren na nakabaliktad at marami pang iba. Magkakaroon kaya ng mga ito sa Pilipinas? Mga bagong sasakyan ng China na kinagulat mismo ng US, yan ang ating aalamin. Bago tayo magpatuloy ay mabilis ang shoutout kay Darwin Torres. Salamat sa pag-avail ng Mr. Pantas mug natin. Mahilig ka rin ba magkape gaya ni Mr. Pantas? Up to 50% discount hanggang 2-2 sale. May libre ng sticker at may chance pang ma-shoutout sa next video. Mabalik tayo. Marami ang duda sa produkto ng China, lalo na pag pinag-usapan ang mga materyales o kalidad ng kanilang mga produkto. Pero pagdating sa militar at transportasyon ay talagang tingala pati ang Amerika. Ngayong 2025, tila ba hindi na makakahabol ang US sa transportation ng China? Talagang kakaiba dahil kayang-kaya nilang makaiwas sa traffic gamit ang mga sasakyang ito. Talagang tinotoo ng China ang madalas nating naririnig sa Pilipinas na kung nagmamadali ka ay lumipad ka. Mamadali ka ba? Bakit? Lumipad ka! Wait lang. Hindi kita dinuro kanina. Nakapagtala ako ng 7 makabagong sasakyan ng China at ang lahat ng ito ay talagang kinamangha ko. Una sa listahan ang EHang 216S, ang commuter drone taxi ng China. Yes po, commuter drone ito, parang grab taxi pero lumilipad. Ginawa talaga ito para maghatid ng mga pasahero sa destinasyon na gusto nilang puntahan. Sa ngayon ay 2 tao pa lang ang pwedeng makasakay kada biyahe nito. Ang nakakamangha pa ay wala itong driver sa loob. Drone controller ang magpapatakbo nito. Ito ay mayroong 8 rotors o pares ng LC. Napakataas ng safety features nito. Hiwa-hiwalay ang mga makina ng bawat LC para kung biglang may masirang 1 o 2 LC ay may 7 o 6 pang patuloy na gagana at kaya pa rin tumakbo ng normal. Ayon sa mga engineers nito, ay napakababa ng tsansang masira ang 8 LC ng sabay-sabay. Nakaprogram din ito na mag-emergency landing ng dahan-dahan kung sakaling may masirang LC nito. Ito ay eco-friendly at low noise operation. Hindi siya nakakaabala sa mga bahay na daraanan nito. Talagang iwas traffic. Ang tanong, pwede ba ito sa Pilipinas? Ang sagot ay, yes, posible ito sa Pilipinas. Dahil ang EHang Holding Limited ay talagang gustong ipakalat sa buong mundo ang kanilang imbensyon. Sa katunayan, available na ito sa Thailand, Japan at Brazil. Pero bilang personal drone pa lamang, hindi pa bilang commuter drone. Kung sakaling maging available ito sa Pilipinas, sasakay ka ba? Gusto kong makita ang comment mo sa ibaba. Okay. Pangalawa sa listahan ay talagang nakakamangha rin, ang XPeng X3 Flying Car. Gawa ito ng XPeng, isang sikat na vehicle company sa China. Ang sasakyang ito ay may napaka-advance na teknolohiya. Sa lupa ay para lang itong natural na kotse, pero kapag traffic na ay pwede mo na itong ilipat sa fly mode. Pwede ka nang maging piloto sa pagkakataong ito. Kung wala ka pang experience sa pagpapalipad ng kahit anong sasakyan, ay dinidevelop na nila ito para pwede mo itong kontrolin gamit lang ang built-in app na nasa loob ng sasakyan. Pwede kang mag-set ng destination at siya na mismo ang bahalang maghatid sa iyo. Ang tanong, makakarating kaya ito sa Pinas? Ang sagot ay oo, posible, dahil ang XPeng Company ay rehistradong mag-export ng kanilang produkto. Ang tanong lang papayagan ba ng gobyerno natin? Kung gusto mong magkaroon ng ganitong sasakyan, ay kailangan mo ng at least 16 million pesos para makabili ng isa. Gusto ko nito. Yun nga lang 16 pesos pa lang ang meron ako. Kung ayaw mo naman ng 4 na gulong, ay diretso na tayo dito sa flying motorbike bilang pangatlo sa ating listahan. Siguradong hindi ka na aabuti ng traffic sa sasakyang ito. Kailangan mo lang ng matinding balanse dahil isang pagkakamali mo lang ay maaari kang tumilapon. Marami ng version ng flying motorbike sa iba't ibang panig ng mundo, gaya na lang nitong Lazaret LMV 496 na galing naman sa France.
Kung maaabutan ka ng traffic habang ikaw ay nagmomotor, ay literal na pwede kang lumipad. Mamadali ka ba? Lumipad ka! Bumubukas ang mga gulong nito na siya na rin nagsisilbing mga hélice nito para makalipad. Talagang marirealize mong napaghuhulihan na tayo. Pero napaisip lang ako, kung maa-approve ang ganitong klaseng sasakyan sa Pilipinas, paano na ang mga LTO? Paano nila mahahabol kung sakaling pasaway ang motoristang lumilipad? Ay, ewan. Saka ko na lang iisipin pag nandyan na. Ang ika-4 sa listahan ay napakalupit. Ang GAC Presents Gove. Ito ay napaka-high-tech na kotse na kayang mahati sa dalawang bahagi. Ang ilalim na bahagi nito ay may 4 na gulong para sa land driving. At kung traffic naman ay pwedeng humiwalay ang ibabaw na bahagi nito para lumipad sa far away. Ang taas na bahagi nito ay nagsisilbing drone na pwede mong kontrolin gamit lang ang built-in app nito. Isang pindot lang ay kaya mo nang ilagay sa fly mode at mag-set ng destination kung saan mo gustong pumunta. O di ba? Daig mo pa ang manananggal na kailangan pang magantay ng alas 12. At kapag nakarating ka na sa destination mo, ay pwede mong iset up ang ilalim na bahagi na makapag self-drive at pumunta kung saan ka naroroon. Di gaya ng mga paa ng manananggal, nagtatago lang sa dilim. Ang GAC ay isang Chinese vehicle company na isa na sa mga nangunguna sa market. Katunayan ay marami ng GAC na sasakyan sa Pilipinas. Hindi malabong sa hinaharap ay makarating na rin ang kanilang flying car sa ating bansa. Ang ayaw ng marami sa flying car ng GAC ay isang tao lang ang pwedeng sumakay dito. Kaya kung may bebe ka ay iwan mo muna, mamili ka, iwan mo sa kalsada o iwan mo sa ere. Ikalima ang parang hugis kanyon na sasakyan na ito, ang Shane Electric Concept Car. Ito ang may pinaka-weird na itsura sa lahat na tila hugis kanyon. May dalawa itong gulong sa magkabilang side nito. Sa unang tingin ay para lang itong laruan, pero sa totoo lang, mas malaki pa pala ito ng kaunti sa regular size na sasakyan. Kaya nitong magsakay ng 5 katao kasama ang driver. Ang kakaiba dito ay ang kanyang gulong. Automatic siyang nauusog depende sa bilis nito para ma-maintain nito ang kanyang balance. Ilagay natin sa ika-6 ang China's BYD Yangwang U8. Ito ang kauna-unahang SUV na kayang tumawid sa ilog. Kung halimbawang bigla kang mahulog sa ilog o biglang bumaha, ay automatic mag-activate ang float mode nito. Automatic na sasara o masisil ang mga bintana para hindi makapasok ang tubig. Bagay na bagay ito sa Pilipinas dahil madalas tayong binabaha. Kaya rin itong umikot ng 360 degrees, hindi ka na mahihirapang mag-park. Hindi rin papahuli ang inverted train sa China, ang US Skytrain. Ito na ata ang pinaka-futuristic na train sa buong mundo. Walang driver sa harap na nagpapatakbo nito, 100% fully automated. Hindi rin ito nagkukos ng traffic sa kalsada dahil maliit na space lang ang kinakain ng daanan mismo nito. Ang normal na tren ay nakalapag sa riles, pero ang isang ito ay nasa itaas ang kanyang mechanism. Kapag tumingin ka sa baba, ay overlooking ang kalsada at mga sasakyan sa ilalim. Kung ikukumpara natin sa MRT, ay walang-wala tayo. Yan ang 7 makabagong transportasyon sa China. Sino ba naman ang hindi magugulat sa mga teknolohiyang ito? Kung nabitin ka kapantas, ay marami pa tayong video na baka hindi mo pa napapanood. Pwede ring bumisita sa ating Shopee account. Mayroon tayong 50% discount sa first 20 buyers. Limited lang ito mga kapantas kaya makipag-unahan na. Maraming pagpipilian at may libreng random shoutout pa. Kaya i-check out mo na yan. Magkita-kita ulit tayo next week. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.